Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ang ma-upload ko. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1991 hanggang 1995. Sabik na sabik sila. Ang isang malaking bilang ng mga doktor ay tumalikod at bumalik sa Hillside Villa. Nagkaroon sila ng komprehensibong pagsusuri sa katawan ni Ivory, ngunit wala pa rin silang nakuha. Ang isang malaking grupo ng mga doktor ay walang pagpipilian kundi ang iling ang kanilang mga ulo. Walang paraan upang gawin ito. Pinaalis ng galit na hantian niyang ang lahat sa villa. Kahit sinong sikat na doktor, gaano man kataas ang kanyang katayuan sa Yuncheng, walang sino man ang naglakas loob na itaas ang kanyang ulo para pabulaanan, kundi tiisin ito. Nagsimula ring himukin ni Nangang Bolang ang mga kilalang doktor sa buong mundo na magmadali sa Yuncheng sa lalong madaling panahon. Sino mang maglakas loob na magpahangin ay nilalagay sa kanyang leeg ng kutsilyo. Masasabing ang biglaang pagbabago ni Ivory ay nakaapekto sa buong mundo ng medikal. Hindi na itinatago ni Nangang Bolang ang lakas ng pamilya Nangang, may matigas na pamamaraan, at hindi sumusunod sa pamilya Nangang. Isa lang ang wakas, iyan ay kamatayan. Si Han Sanchen, na nakatira sa kuweba ng Diablo, ay hindi alam ang tungkol dito, ngunit nakatagpo din siya ng kakaibang kababalaghan. Parang dumaikit sa kanya ang maliit na ahas. Kahit saan siya magpunta, susundan siya ng maliit na puting ahas. Ang mas kakaiba ay ang bakulaw ay hindi na muling lilito sa lubhang mapanganib na kuweba ng Diablo. Totoo bang ang bumagsak na Panginoon ng buong kuweba ng Diablo, lahat ba ay ginawa ng bakulaw na iyon? Kuya Aaron, bakit kakaiba na wala tayong nakilala, pero may mga buto pa rin sa daan? Bakit sila namatay? Tanong ni Jiang Yingying. Umiling si Aaron. Iniisip din niya ang problemang ito, ngunit hanggang ngayon, wala siyang ideya. Dahil narito ang mga tao, nangangahulugan ito na tiyak na nakatagpo sila ng ilang uri ng krisis. Gayunpaman, papalapit na sila sa tinatawag na exit of the Square War, ngunit ang panganib ay unti-unting lumalayo sa kanila. Medyo kakaiba din ang pakiramdam ko. Gorilla lang ba ang laman nito, pero bakit tumatakas? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Sa oras na ito, ang maliit na puting ahas ay biglang tumayo sa harap ng Aaron. Tila naiintindihan nito ang mga salita ni Han 3000 at ipinakita ang kahulugan ng pag-iral sa harap ng Aaron. Han 3000 isang sipa na lumipad. Hinamak ang pagsasabi, ikaw itong uri ang maliit na bagay na hindi namatay ay isang himala, sa harap ko ipakita kung ano. Ang maliit na puting ahas ay nakasabit sa dingding, na may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng hinaing sa kanyang mga mata. Hindi na tiningnan ni Han Sanchen si Jiang Yingying. Sinabi niya kay Jiang Yingying, anyway, as long as makakaalis sila dito, it's a good thing. Kung bakit sila namatay dito, wala itong kinalaman sa atin. Tumanggo si Jiang Yingying. Bagamat sanay na siya sa baho sa kuweba ng Diablo, inaabangan pa rin niya ang pag-alis sa lalong madaling panahon at sinabing, Kuya Aaron, alis na tayo. Binilisan nila ang kanilang lakad, ngunit hindi nagtagal ay may narinig sila. Ang dagandong ng banggaan ng mga bato at bundok. Malinaw na ito ang magiging ikatlong nilalang na si Aaron, dalawang nakilala sa kuweba ng Diablo. Kuya Aaron, masyado na yata tayong nag-iisip. Hindi ganoon kadaling umalis. Jiang Yingying mukha marangal sinabi. Inaasahan ni Aaron na hindi niya mararamdaman ang napakaswerteng makakaalis ng ganoon kadali pagdating niya sa kuweba ng Diablo. Panahon na para magkaroon muli ng insight. Bumalik ka muna, sinabi ni Aaron kay Jiang Yingying.
Hindi nagtagal, isang higanteng butiki na may pakpak ang umakyat sa dalawang tao at ipinakita sa kanila ang isang malansang pulang sulat. Buong katawan niya ay naglalabas ng matinding amoy. Tila nakita niya ang masarap na pagkain at ang kanyang bibig ay naglalaway sa buong lupa. Mukhang pinagkainan tayo, sinabi ni Aaron kay Jiang Yingying. Nakita rin ni Jiang Yingying ang pagnanais nito, at sa harap ng kakilakilabot na nilalang na ito, hindi man lang napigilan ni Jiang Yingying. Kuya Aaron, anong gagawin natin? Tanong ni Jiang Yingying. Anong gagawin ko? Ang tanong na ito ay umabot sa Aaron. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit sinabi ni Fang Zon na anuman ang kanyang makaharap, hayaan siyang huwag makipaglaban ng direkta at tumakbo na lang. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring masakop ng lakas tao. Ngunit ang mga higanteng butiki ay nakaharang. Saan kaya sila pupunta? Hindi ito lakas, swerte ang makalabas ng buhay sa kuweba ng Diablo. Napabuntong hininga si Aaron na bagamat na-promote siya sa antas ng Apocalypse sa pinakamabilis na bilis, paano naman iyon? Sa harap ng mga kalaban na hindi naman magka-level, wala silang choice kundi mamatay. Pwede ka bang bumalik? Tanong ni Jiang Yingying. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag lumingon ako, at walang pagkain at inumin dito. Kung patuloy nating ubusin ito, mauubos ang ating physical fitness, na dead end din. Alam ng Aaron na walang babalikan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang labanan ng higanteng butiki ng ulo. Baka sa swerte, makakaligtas siya. Ngayon ang kanyang pag-asa ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan sa kanyang katawan. Kung kaya niyang sumambulat ng may mas malaking kapangyarihan, maaaring makatakas siya sa kamatayan. Iniisip ni Aaron sina Aaron at Han Nayan sa oras na ito. Hindi siya maaaring mamatay, anuman ang mangyari. Kuya Aaron, ikaw, ang ulo mo. Sa oras na ito, si Jiang Yingying ay tumingin kay Aaron ng may takot, ang kanyang ulo ay nagpadala pa ng mahinang liwanag. Sa oras na ito, walang natagpuan na ang gilid ng maliit na puting ahas ay nasa sabik, ang mga pulang mata ay matalo ng husto upang itago ang kaguluhan. Tumayo ka, sabi ni Aaron kay Jiang Yingying sa malalim na boses. Hindi malay ni Jiang Yingying na napaatras ng ilang hakbang, sa sandaling ito ay naramdaman niyang biglang naging kakaiba ang Aaron, hayaan siyang matakot. Ang maliit na puting ahas ay umatras din ng ilang distansya, ngunit ang ibabaw ng ahas ay natatakpan ng isang manipis na layer ng mga kaliskis, na parang ito ay nagmutate. Matapos pumasok si Aaron sa kuweba ng Diablo, ang atensyon ng lahat sa Apocalypse ay nasa kuweba ng Diablo. Bilang karagdagan sa pag-iisip kung makakalabas ng buhay si Aaron sa kuweba ng Diablo, nandyan si Xiao Xiao na sampain ang kamatayan ni Aaron sa lahat ng oras. Umaasa siyang mamamatay si Aaron sa kuweba ng Diablo. Sa ganitong paraan lamang niya maibabalik ang kanyang dignidad bilang isang prinsesa. Sa oras na ito, biglang yumanig ang kuweba ng Diablo. Ito ay hindi isang lindol, ngunit ang paggalaw mula sa yungib ng Diablo. Apat na pintuhi lumang facial expression malaking pagbabago, mabilis patungo sa Diablo King Kuweba na sumugod. Xia Qingfeng sa ikatlong bulwagan ay pinag-aaralan ang pamphlet na Aaron na inilabas mula sa bahay na bato. Naramdaman niya ang paggalaw ng kuweba ng Diablo at mabilis na iniligpit ang polyeto. Nang magkita sila sa labasan ng kuweba ng Diablo, lahat sila ay mukhang marangal. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking ingay na tanong ni He Qingfeng sa matandang Yi sa malalim na boses. Nagdikit ang ngipin ng matandang Yi. Parang nangyari na ang pinakakinakabahan niya. Ang tinatawag na pagsubok ng kuweba ng Diablo ay hindi kayang lampasan ng lakas. Sa sandaling magkaroon ng direktang salungatan sa mga nilalang sa loob, ito ay magiging isang patay na dulo. Ang nangyari ngayon ay halatang resulta ng sigalot, tila namatay ang Aaron dito. Lumitaw ang malamig na mukha ni He Xiao Xiao na may masayang ngiti. Sa wakas ay namatay, hindi na niya kailangang mag-alala na makita ang Aaron at bumalik upang isipin ang kanyang kahihiyan na larawan. Dahil sa hitsura ni He Xiao Xiao, ang lumang mukha ni He ay parang hamog na nagyelo, at ang ekspresyon ni Qingfeng ay medyo naalarma. Alam ni He Qingfeng na talagang gusto ni Xiao Xiao na mamatay si Han Sanchen, ngunit hindi siya dapat maghulog ng bato sa ganoong oras. Si Aaron ay apprentice ni Hilaw, at sa pagkakataong ito, ang pagpasok ni Aaron sa kuweba ng Diablo ay napakahalaga para sa buong Apocalypse. Sa loob ng 10 taon, walang nakapasa sa pagsubok ng kuweba ng Diablo, na ikinatatakot ng maraming tao sa yungib ng Diablo. Kung makapasa sa pagsusulit ang Aaron, babalikan niya ang iba ng kumpiyansa.
Ngayon, kahit ang Aaron ay patay na. Ang epekto ay upang ang iba ay magkaroon ng mas malakas na takot sa yungib ng Diablo. Sino ang nang-ahas na pumasok sa kuweba ng Diablo sa hinaharap? Ang mahalagang pagsubok ay maaaring ganap na hindi wasto mula ngayon, at ito rin ay nagpapahiwatig na walang magiging master ng antas ng Chanzi sa hinaharap, na isang mapangwasak na dagok sa Apocalypse. Higit pa rito, ito ay isang kritikal na sandali pa rin. Ang pagbabago-bago ng ipinagbabawal na lugar ay nagpapahiwatig na ang pangalawang mundo ay handa ng lumipat. Sa kasalukuyang lakas ng Apocalypse, hindi ito makakalaban nito. Xiao Xiao, tumahimik ka. Pinagalitan siya ni He Qingfeng kay Xiao Xiao sa malamig na boses. Hinamak ni He Xiao Xiao ang mga salita ni Qingfeng at nagpatuloy, namatay siya sa kuweba ng Diablo dahil sa kanyang kakayahan. Hindi ba siya kayang punahin ng iba? Talagang itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang walang katulad na Panginoon. Ito ang kinakailangang halaga na ibinayad niya para sa kanyang kamangmangan. Ang kinakailangang presyo. Nakatingin sa kanya na si Xiao Xiao na may malamig na mukha, sinabi ng matandang Li, naligaw ka sa Changqi sa loob ng maraming taon, at 4 na gate ang hindi nakikialam. Ngunit alam mo ba na sa iyong lakas, kahit na ikaw ay anak ni Qingfeng, ikaw ay hindi karapat-dapat na mapunta rito. Ang Changqi ay isang lugar upang patunayan ang iyong sarili ng may lakas, ngunit mayroon kang dilaw na kapangyarihan. Pinoprotektahan ka ni He Qingfeng sa loob ng maraming taon, at hindi ako kailanman nakialam, ngunit anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang suriin ang isang taong dumarating lamang sa kalahating buwan ng Apocalypse at naging isang malakas na tao sa antas ng prefecture. Ako ay anak ng Panginoon ng 3 bulwagan. Si He Xiao Xiao ay may mapagmataas na mukha. Kahit na sa harap ni Hilaw, hindi siya makakaramdam ng kababaan. Ito ay ang resulta ng paghanga ni Qingfeng sa kanya. He Xiao Xiao in Apocalypse, supercilious, huwag maglagay ng sinuman sa mata, kahit na ang matandang Yi para sa kanya, ngunit isa lamang namamatay na matandang lalaki. Ang anak na babae ng Panginoon ng 3 halls, hindi ba kailangan niyang pumasa sa kompetisyon? Nilinga ni Old Yi ang kanyang ulo at tumingin kay Qingfeng, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Si He Qingfeng ay nagkasala sa pag-iwas sa mga mata ni Hilaw. Ayon sa mga alituntunin ng Apocalypse, Xiao Xiao ay talagang kailangang lumahok sa kompetisyon sa pagmamarka. Walang sino man ang kwalipikadong maging mas matuwid, ngunit hindi ito binanggit ni Qingfeng, at hindi masyadong nakikialam si Simon, kaya natural na iniisip ng iba na siya si Xiao Xiao ay may pambihirang posisyon sa Apocalypse. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak ni Qingfeng. Sino ang nang-ahas na ituring siya bilang isang dilaw na karakter? Xiao Xiao, tumahimik ka na. Si He Qingfeng ay hindi nang-ahas na harapin ang problema ni Hilaw. Napahinto lang si He Xiao Xiao sa pagsasalita. Kung hindi, kapag si Hilaw ay mas seryoso sa bagay na ito, siya Xiao Xiao ay maaari lamang i-demote sa yellow level. Sa kanyang kasalukuyang lakas at antas ng takot sa kaligayahan at kahirapan, natatakot ako na hindi na siya makakabalik sa ubod ng 3 bulwagan. Ngayon, determinado siyang Xiao Xiao na makipagkumpetensya sa mga simen. Gusto niyang punahin ang Aaron. Kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang mga hinaing. Mr. Li, you are just the head of the 4 gates. What qualifications do you have to manage the affairs of the 3 halls? My father will give you face. I'm not afraid of you. Hinamak ni He Xiao Xiao na sabihin sa matandang Yi. Hindi nagalit ang nakatatandang Yi. Sa halip, tumawa siya at sinabi sa kanya Qingfeng, siya Qingfeng, ito ang iyong anak. Hindi ko alam ang langit at lupa, hindi ko alam ang katayuan, hindi ko man lang pinapansin ang ulo ng 4, mga paaralan. Matanda, hindi mo alam ang langit at lupa. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para masuri ako? Galit na sabi ni He Xiao Xiao. Nagmadali si He Qingfeng papunta kay Xiao Xiao. Kahit na ang contradiction sa pagitan ng 4 na gate at ng 3 bulwagan ay umiral sa loob ng maraming taon, hindi niya dapat hayaang lumaki ito dahil sa kanyang Xiao Xiao. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang espesyal na panahon ngayon, at ang pangalawang mundo ay malamang nababalik. Kung ang Apocalypse ay sumisira sa panloob ng mga contradiction sa panahong ito, siya ay magiging isang makasalanan sa buong panahon. Mag-sorry ka agad kay Mr. Li. Utos ni He Qingfeng kay Xiao Xiao. Hindi man lang tumingin si He Xiao Xiao kay Qingfeng, ni hindi niya nilinggan ang sariling ama. Sabi niya, bakit ako magsosorry sa kanya?
Mali ba ako? Ano man ang ginawa ni Xiao Xiao, hindi niya naisip na mali ito dahil sa pabor at proteksyon ni He Qingfeng. Kahit na sa kanyang kaalaman ni Xiao Xiao, hindi siya nagkamali sa kanyang buhay. Dahil hindi naman siya nagkamali, bakit siya hihingi ng tawad? Si He Qingfeng ay naiinip. Inispoil niya dati si Xiao Xiao dahil hindi siya nagkamali. Iniisip ni He Qingfeng na siya ang kanyang nag-iisang anak na babae at dapat itong protektahan at mahalin sa lahat ng aspeto. Ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya na si Qingfeng kung gaano katanga ang labis na pagdedota na ito. Ngayon siya Xiao Xiao ay hindi lamang kusa, ngunit walang batas. Pop, sinampal ni He Qingfeng si Xiao Xiao sa mukha at sinabi sa malamig na boses, gusto kong humingi ka ng tawad kay Mr. Lee. Ito ang pangalawang beses na siya Xiao Xiao ay binugbog sa kanyang buhay. Kapag tinakpan niya ang kanyang mukha, walang luha sa kanyang mga mata, ngunit tumingin siya kay Qingfeng na may galit. Natalo mo na naman ako para sa Aaron. Pangalawang beses mo na akong binugbog. Isang patay na basura ang makapagbibigay sa iyo ng labis na atensyon. Siya Qingfeng, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ng aking ina bago siya namatay? Nagsumpa ka sa harap ng sa kanya na ang aking ina ay papayag lamang na ipikit ang kanyang mga mata kung magiging mabuti siya sa akin sa buong buhay niya, at ang ginagawa mo ngayon ay karapat-dapat sa kanya. Sabi ni He Xiao Xiao kay Qingfeng sa tono ng pagtatanong. Nangako nga ako sa harap niya, at ang ginagawa ko ngayon ay para rin sa iyo. Kahit na ikaw ay anak ni Qingfeng, kailangan mong pumasa sa pagsusulit ng grading competition bago ka maging kwalipikadong mapunta rito. Sa tingin mo, ikaw maaari kang maging eksperto sa lokal na antas gamit ang iyong lakas. O gusto mong gugulin ang iyong buong buhay sa Yellowfield? Seryosong sinabi ni He Qingfeng na hindi siya maaaring maging malambot ang puso. Sa sandaling sineseryoso ni Hilaw ang bagay na ito, siya Xiao Xiao ay mananatili sa dilaw na klase sa buong buhay niya. Hindi ito dahil hinahamak niya si Xiao Xiao, kundi dahil alam niya kung anong klaseng tao siya Xiao Xiao. Imposibleng magsanay siya ng husto, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mahuhulog mula sa langit. Sa mundong ito, walang makukuha kung walang pagsisikap, at ang ginagawa ko ngayon ay protektahan ka. Nagpatuloy si He Qingfeng. Hindi man lang napagtanto ni He Xiao Xiao ang kabigatan ng bagay na ito, at hindi niya akalain na hahayaan siya ni Qingfeng na pumunta sa Yellow World level. Ang lahat ng ito ay nakakatakot lamang sa kanya. Naging isang binibini para sa napakaraming taon, paano siya Xiao Xiao na kompromiso dahil Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!